Nais ko lang rin po sanang ibahagi itong personal kong karanasan. Isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko na nais pang maranasang muli. At kailanman ay hindi ko hinangad na maranasan ito ni numan. Dahil napakahirap na malagay sa ganong sitwasyon. Ngunit dahil din sa nangyaring ito sa aking buhay, ay marami akong natutunan. Nalaman ko na mula pa nung mga unang panahon hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na naglalaban ng kabutihan at kasamaan. Sa bawat sandali ay may nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga nasa kaliwanagan at kampo ng kadiliman, na ito ay patuloy na nagaganap kahit sa mga sandaling ito na inyong naririnig ang aking pagsasalaysay na to. Bali itong karanasan kong ito ay matagal na rin pong nangyari. Ngunit tandang-tanda ko pa po ang lahat. Bagong lipat lang kami noon. Napilitong kaming umalis sa dati naming tinitirahan dahil ipapagawa umano ng may-ari ang bahay. Pero alam ng mga magulang ko ang totoong dahilan nito. Gusto lang talaga niya kaming paalisin para nang sa ganon ay mapaupahan niya sa iba na mas mahal. At dahil sa ayaw ng mga magulang ko ng gulo at naisip nilang wala din naman silang magagawa, kung kaya umalis na lang kami at lumipat ng bahay. Noong una ay naisip kong tama rin yung naging desisyon ng mga magulang ko, dahil mas maayos yung bahay na napuntahan namin. Di hamak na mas malaki din ito kumpara sa dati, at 2 palapag pa. At higit sa lahat, solo namin ito at wala kaming katabi. Hindi katulad sa dati naming inuupahan na magkakadikit na halos ang mga bahay, na tanging dingding lang talaga ang pagitan. Sa bago naming inuupahan, may mga kapitbahay din naman kami, pero mga ilang metro ang layo. May mga espasyo sa pagitan at may maluluwag na bakanting lote ang harapan ng bawat bahay. Yun nga lang at medyo sa looban na ito at hindi sa mismong bayan, na mula sa pangunahing kalsada ay magta-tricycle pa. Pero ayos na rin naisip ko noon. Ngunit naglilipat pa lamang kami ng aming mga gamit doon sa bahay ay may napansin na kagad akong kakaiba. May nagparamdam na kagad sa akin. Hindi ko alam at hindi rin ako sigurado kung naramdaman din ba iyon at napansin ng aking mga magulang. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko nung mga panahong iyon doon sa bahay, na para bang napakabigat sa pakiramdam. Para bang tensyonado ako at may napapansin akong mga anino, at napuna kong hindi iyon normal. Nung una, ang akala ko pa nga ay anino lamang iyon ng mga magulang ko habang abala kami nag-aayos ng aming mga kagamitan. Pero nang makita ko yung anino ko at ikumpara sa kanila, ay doon ko na napansin yung pagkakaiba. Napakalaki ng kanilang mga anino kumpara sa akin, at kumikilos ang mga ito ng salungat sa kung ano ang ginagawa ng mga magulang ko. Isa pang kapansin-pansin ay para iyong may sungay at buntot, bagay na nagpakaba talaga sa akin ng gusto. Kaya unang araw pa lang namin doon sa bahay ay may masama na talaga ang kutob. Alam ko sa aking sarili na may nakatira doon maliban sa amin.
may iba kaming kasama at hindi sila mabuti. Magkaganon pa man ay hindi naman sila naging agresibo. Nagpaparamdam at naririnig ko sila pagkaminsan. Pero hanggang doon lang. Madalas akong nakakakita ng mga anino na umaakyat doon sa hagdan. Minsan naman, habang nasa kusina ako at nakaharap sa lababo, habang naghuhugas ng plato, ay bigla na lang akong napalingon sa aking likuran. Dahil sa malaking anino na aking nakita sa may dingding. Pero wala namang ibang taong naroon. Dahil kapwa nasa kwarto na nila sila nanay at tatay. Isang gabi naman, habang nasa sala ako at nanonood ng TV, ay nagulat talaga ako nang may naaninagan akong biglang dumaan sa aking harapan. Katunayan, nagbago pa nga ang liwanag na nagmumula sa telebisyon. Kaya napatakbo talaga ako paakyat at nagmamadaling pumasok ng aking kwarto. At dito na sila nagsimula na maging mas agresibo, na nagpapakita na talaga sa akin ang isa sa kanila at nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Nagumpisa iyong magpakita sa akin nang minsang natutulog na ako, nang maramdaman kong parang mayroong dahan-dahang umihila sa aking kumot, hanggang sa may humaplos sa aking pisngi na isang matulis na bagay. Doon na ako napadilat dahil nagulat talaga ako at nagtaka. Pero mas lalo naman akong nagulantang at kaagad na kinabahan nang makita ko ang isang lalaki na nanlilisik ang kanyang nakakatakot na mga mata. Maputla ang mukha nito na nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. At ang nakatawag talaga sa akin ng pansin ay yung kanyang kasuotan na katulad sa pari. Ngunit iyon ay kulay itim. Hindi ko alam kung ito rin ba yung nakikita kong anino na mesa demonyo na mayroong sungay at buntot. Dahil nalaman ko na ang mga demonyo ay may kakayahang manggaya at magpaiba-iba ng anyo. Sumigaw ako ng sumigaw nung pagkakataon na yon. Malalakas na sigaw at magkakasunod na alam kong makakagising sa mga magulang ko. Pero nakapagtatakang hindi nila ako pinuntahan sa aking silid para alamin man lang kung ano nangyayari at upang tulungan ako. Di ko malaman kung mayroon bang nagsisilbing pinakaharang sa pagitan namin ng mga magulang ko, kung kaya hindi nila ako narinig, o di kaya na may nasa ibang dimensyon o lugar pa ako, kung kaya ganon. O baka ang alam ko sa aking sarili ay sumisigaw ako ng malakas, pero sa totoo ay walang lumalabas na boses mula sa aking bibig na siyang dahilan kung bakit hindi nila ako naririnig. Hindi ko talaga alam noong mga oras na yon. Balot na ang buong katawan ko ng matinding takot. Lalo na nang maramdaman ko yung mahaba niyang kuko sa likuran ng aking ulo. Nang daklutin niyang bigla ang aking buhok. At dahil sa sakit ay napasunod ako. Kanya akong iniangat mula sa pagkakahiga at sinimulan na niya akong saktan. Hinampas niya ako ng ilang ulit sa braso. Na bago niya gawin ang paghampas ay para bang pinaglalaruan pa niya ako at tinatakot ng mahaba niyang mga kuko. Na ipinapakita pa niya sa akin iyon na para bang kanyang ipinagmamalaki. Pero kapag ginahampas na niya ako ay hindi naman niya iyon ginagamit. Yung palad lang niya ang tumatama sa akin at parang iniiwas niya yung kanyang mga kuko na sa palagay ko
ay nais niya akong paglaruan talaga. Nang hinala ko ay gagamitin niya ang kanyang matatalas na mga kuko sa uli. Iyak na ako ng iyak at patuloy ding nakikiusap na tama na at kanya na akong tigilan. Pero masayang masaya siya sa kanyang ginagawa. At mukhang wala siyang balak na tumigil. Pati nga ang binti ko ay kanya na ring inahampas noong mga oras na yon. Maya-maya ay biglang bumukas yung pinto ng aking silid. At nakita ko nagmamadali ng lumapit ang aking mga magulang. Tinanong nila ako kung bakit ako umiiyak at kung ano ang nangyayari sa akin. Itinuro ko sa kanila yung lalaki na siyang nananakit sa akin, pero nagtaka sila pagkat wala naman daw silang nakikitang ibang naroon maliban sa amin. Halos malaglag talaga ang panga ko dahil sa pagkabigla ng kanilang sabihin niyon. Hindi nila nakikita yung lalaki kahit pa nasa harapan ko lamang ito at katabi nila. Maya-maya pa ay tumalikod na ito at daan-daang naglakad papunta sa may pinto. Hanggang sa bigla na lang iyong naglaho. Napansin ng mga magulang ko yung pasa sa aking mga braso at binti. Nagtaka sila. Ilang beses nila akong tinanong kung saan ko nakuha iyon. Ilang ulit ko ring sinabi sa kanila na kagagawan iyon nung lalaking sinasabi ko sa kanila. Pero hirap silang paniwalaan ang mga sinasabi ko. Ang paniniwala nila ay ginawa ko iyon sa aking sarili. Na aking ibinabangga ang sarili sa mga matitigas na bagay na naroon sa loob ng aking kwarto. Mula na mangyari iyon ay hindi na ako napanatag. Pinatigil na rin nila muna ako sa aking pag-aaral. Dahil parang wala na akong magawang tama dahil na rin sa sobrang takot. Napilitan ring huminto si nanay sa kanyang trabaho at kanya akong sinamahan sa bahay. Halos gabi-gabihin naman ako nung nakakatakot na nilalang na yon sa aking silid. O kaya nung huli ay palagi na akong sinasamahan nila nanay at tatay sa aking pagtulog. Pero kahit katabi ko na sila ay hindi pa rin tumigil yung lalaki. Mabuti at umaalis ka agad dito kapag namalayan ako nila nanay at tatay, na nakikita nila akong humihingal at nag-uumpisa ng matakot habang nakapikit. Kaya ang buong akala talaga nila ay binabangungot lamang ako. Pero isang gabi, nang dalawin ako nitong muli para saktan na naman, ay hindi kaagad nagising sila nanay. Kung kaya, sinamantala yun ng lalaki. Sinulit niya talaga yung kanyang ginagawang pananakit sa akin. Ibinangga niya ako sa mga kasangkapang naroon. Dahilan naman para magising na yung mga magulang ko. Nakita nilang isinasalya ko ang aking sarili sa mga gamit. Ang hindi nila alam at nakikita ay gagagawan iyon ng lalaki. Nasa palagay ko ay sinadya talaga yung gawin ng lalaki para lalong hindi maniwala ang mga magulang ko sa akin at para mapatunayan nilang tama ang kanilang hinala na may problema lang ako sa aking sarili. Ang hirap ng sitwasyon ko nung mga pagkakataon na yon dahil walang naniniwala sa akin. Hindi nila alam na hirap na ako sa ginagawang pagpapahirap sa akin nung masamang nilalang na yon. Inawat at pinigilan ako ng aking mga magulang. Sinisigawan na nila ako. Ang hindi nila alam ay gustong-gusto ko na talagang tumigil. Sino ba naman ang magnanais na mangyari ang ganon sa kanyang sarili? Pero hindi nila alam yon. At ayaw ring tumigil ng lalaki. Hanggang sa sinisigawan na nila ako at nagpatuloy pa rin yon.
At bigla ko na lang naramdamang nangapal bigla ang kabila kong pisngi. At talagang napingi ako nang dumapo sa akin ang kamay ni tatay. Grabing iyak ko talaga nung gabing iyon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin alam kung bakit iyon nangyayari sa akin nung mga oras na yon. Bakit ako? Anong ko pa noon sa aking sarili? Bakit ako? Yan ang paulit-ulit kong itinatanong. Sinabi ko sa aking mga magulang na tumawag ng manggagamot. Kailangan ko ng manggagamot. Nakiusap ako sa kanila. Pero ang gusto nilang mangyari ay dalhin ako sa mental hospital. Kaya pinatunayan ko sa kanila na hindi ako baliw. Gumawa ako ng tula at mahabang salaysay na pareho dong binabanggit ko kung gaano ko sila kamahal. At nakiusap akong patingnan muna nila ako sa manggagamot. At pagkatapos noon, ay pwede na nila akong dalhin kung saan nila gusto. Sa awa naman ng Diyos, ay pumayag ang aking mga magulang. Kanilang pinagbigyan ang aking huling kahilingan sa kanila. Nang dumating ang manggagamot sa bahay namin, ay naramdaman kaagad niya ang itim na enerhiyang bumabalot sa bahay namin. At sinabi niya iyon sa amin ng mga magulang ko. At nang makita niya ako, hindi siya nagdalawang isip na banggitin kung ano yung hirap na dinaranas ko. Pati na rin kung sino yung nagpapahirap sa akin. At doon palang naniwala ang aking mga magulang. Ginamot ako at binigyan ng pangontra. Pero iminungkahi niya sa amin na lisanin na lang yung bahay. Dahil aminado siya na hindi niya rin kayang paalisin yung mga masasamang elementong naroon. Kaya ganun nga ang ginawa namin. Sinunod namin yung payo ng manggagamot. Nilisan namin yung bahay na yon at naghanap ng bagong mauupahan. Mula noon ay natahimik na rin ang buhay ko. Hindi ko na naranasan pang muli ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Kaya laking pasalamat ko doon sa manggagamot na tumingin sa akin. Dahil rin sa kanya, kung kaya nabuksan yung pangunawa ng mga magulang ko. Alam kong medyo mahirap paniwalaan pero totoong naranasan ko ang lahat ng ito. Naranasan ko ito ng buong pamilya namin. Nagumpisa ang lahat ng ito nang minsang managinip ako. Sa panaginip ko ay nakakita ako ng isang imahe ng tao. Medyo nakakatakot kaya may tuturing kong baungot iyon. At hindi lamang isang karaniwang panaginip. At para talaga iyong totoo. At nang ako ay magising, ay talaga namang habol ko ang aking paghinga. Humihingal ako ng mabilis at pawis na pawis. Nanuyutin ang aking lalamunan at ako ay uhaw na uhaw. Makaraang 2 araw ay muli iyong naulit. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon o kung iyon ba ay isang pagpapahiwatig. At sa pangalawang pagkakataon ay ganoon pa rin yung aking mga nakita. Hindi malinaw sa akin kung sino yung tao sa panaginip ko. Dahil figura lamang niya ang aking nakikita. Isang imahe. Sa ikatlong pagkakataon nang managinip ako ay medyo nag-iba. Nakita ko na gumalaw yung imahe. Marahan ito naglalakad pero pabalik-balik sa aking harapan. Sa panaginip kong iyon, sa unang pagkakataon ay napatingin ako sa aking likuran. Tiningnan ko rin at pinagmasdan ang aking paligid. Napapalibutan ako
na nagtataas sa mga puno sa magkabila. Habang sa aking likuran naman ay mayroong bahay. At napag-alaman kong bahay pala namin iyon. Pero hindi ko kagad ito napagtanto dahil na rin sa nababalot ito ang mga baging at halaman. Lumang-luma na rin at nabubulok na yung mga dingding. At doon nagtapos yung aking panaginip sa ikatlong pagkakataon. Dumaan ang isang araw, natapos din ang ikalawa pero hindi na ako muling nanaginip. Naging mahimbing ang tulog ko. Pero sa ikatlong gabi ay nanaginip akong muli. Naulit yung napanaginipan ko nung ikatlo, maliban sa ilang mga pagbabago. Nang pagmasdang ko yung aking kapaligiran ay ganun pa rin naman pero meron akong napansin kung kaya napatingin ako sa ibaba sa aking paanan. At nakita ko ang masaganang dugo na dumadaloy at unti-unti nang pinupuno yung aking tinatapakan. At nang muli akong mapatingin sa harapan ay dahan-dahan ang lumalapit sa akin yung imahe. Kung dati-rati ay naglalakad lang ito ng dahan-dahan na nagpapabalik-balik sa aking harapan. Nung pagkakataon na iyon ay dahan-dahan na itong lumalapit sa akin. At gustuin ko man tumakbo ay hindi ko magawa. Para ako napako sa aking pinatatayuan. Ang mga 3 di pa na lamang ang layo niya sa akin ay bigla akong may naramdaman. Ginigising na pala ako ng nakababata kong kapatid. Binabangungot na naman daw ako. Umuungol umano ako at humingi ng tulong. Tulad ng mga nauna ay pawis na pawis ako. Humihingal at uhaw na uhaw din. Kinuhaan ako ng tubig ng aking kapatid at pagkatapos ay nahiga akong muli. Pero hindi na ako muli pang nakatulog. Sinubukan kong sabihin sa nanay namin yung mga napapanaginipan ko pero iisa lang lagi ang sinasabi niya sa akin. Dala lamang daw iyon ng matinding pagod at nagbibiro pa siya sa akin pagka minsan. Nagawin ko raw madalas ang paliligo para hindi ako bangungutin. Wala nung mga panahong iyon ang tatay namin. Nagtatrabaho siya sa ibang probinsya at di namin alam kung kailan uuwi. Dahil mahigit 1 buwan na mula nang ito ay umalis at sumama sa kanyang mga kumpare para magtrabaho sa Kabisayaan. Pero mula noon ay hindi pa niya nagawang makasilip ang labang sa amin. Sayang nga, naisip ko dahil kung naroon lang sana sa bahay namin si tatay ay sigurado akong kanya ako matutulungan at mapapayuhan ng maganda. Maunawain kasi at mabait ang tatay namin. Lumipas pa ang ilang araw. Naging payapa at mahimbing ang aking pagtulog. Hanggang sa muli na naman akong managinip. At sa pagkakataong iyon ay mas lalo pang tumindi ang mga pangyayari sa aking panaginip. Dahil ng mga 3 di pa na lamang yung sinasabi kong imahe ay bigla na lang ako nitong nilundag at hindi ko nagawang makailag. Kitang-kita ko yung nakakatakot na mukha at malaking pagbuka ng kanyang bibig na napapalibutan ng makapal na laway. Para yung isang malaking aso nang tumalon. Pero nung mataganan na ako ay hindi naman nagbago ang kanyang anyo. At siya ay nasa anyong tao pa rin. Kitang-kita ko ang mahaba at matutulis niyang mga ngipin. Maging ang mga mapupula niyang mata na nanlilisik. At naging malinaw na sa akin kung ano yung nakikita kong imahe. Isang aswang. At bigla na lang ako nitong sinakmal. Napuntirya niya ang aking leeg
Sa pagkakataong iyon ay doon na ako nagising. Na napaupo talaga ako mula sa aking pagkakahiga at napasigaw. Mabilis kong kinapa ang aking leeg dahil para talaga yung totoo. Na para bang naramdaman ko talaga yung pagkakatagan niya sa akin. Nang ibaling ko ang aking paningin ay nakita ko yung dalawang kapatid na mahimbing pa ring natutulog at hindi man lamang nabulabog sa ginawa kong pagsigaw. Napahawak ako sa aking noo at napabuntong hininga. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Hindi ko rin alam kung kailan ba yun matatapos. Kahit pa sinusubukan kong manalangin bago matulog ay ganun pa rin. Binabangungot pa rin ako. Isang hapon, nang nagsisimula ng kumalat ang dilim at habang abala kong inaayos yung kulungan ng mga manok, ay bigla na lang kumahol yung alaga naming aso. Kung kaya, bigla akong napatigil at napatingin sa harapan ng bahay namin. Mayroong tao, kagad kong naisip. At may nakita nga ako sa di kalayuan. Kaya lumakad ako papunta sa harapan ng aming bahay, doon sa may bakuran. Napalingon ako sa aking kapatid na naroon sa may pinto at sumilip din upang alamin kung sino ang dumating. Habang pinagmamasdan ko yung tao ay napansin kong parang hindi ito mapakali. Napapahawak ito sa kanyang ulo at maya-maya ay dahan-dahan na itong naglakad na nagpapabalik-balik. Pero nananatili sa ganong distansya. Para bang gusto niyang lumapit pero nagdadalawang isip siya. Ilang minuto pa ang lumipas at ganun pa rin yung kanyang ginagawa. Nagpaparot pa ito na napapahawak pagkaminsan sa kanyang ulo. Nakalaunan ay para na itong naaaburito at bigla akong natigilan dahil mayroon akong naalala. Bigla akong kinilabutan at bumilis ang pagkalabog ng aking dibdib. Sinabihan ko kaagad yung aking kapatid na pumasok na sa loob ng bahay at kanilang isara yung mga bintana. At di nga nagtagal ay nakita ko ng dahan-dahan ang lumalapit yung taong iyon papunta sa aking direksyon. At napansin kong pabilis na iyon ng pabilis hanggang sa nakita kong mabilis na itong tumatakbo. Kung kaya, mas lumapit na ako sa may pinto para pumasok sa loob ng bahay. Pero bago pa ako nakapasok, ay nakita ko kung sino yung nagdudumaling sumugod. Si tatay. Pero bakit ganon ang kanyang itsura? Nakakatakot at matindi itong naglalaway. Parang wala siya sa kanyang katinuan. Naalala ko yung aking panaginip. Kung kaya, hindi ko na hinayaan pang umabot sa hindi kaaya-ayang parte. Nagmamadali na kaagad akong pumasok sa loob ng aming bahay. Napasigaw naman kami ng mga kapatid ko. Nang bigla na lang kumalabog ng malakas yung aming pintuan. Kung hindi dahil sa panaginip ko, ay baka akalain ko lang na lasing lang ang tatay namin at baka papasukin ko pa ito. Pero dahil sa aking panaginip, kung kaya hindi ko talaga binuksan yung pintuan namin. Kahit pa naririnig kong nakikiusap ang tatay namin sa labas. Nag-iiba-iba pa siya ng boses at nagmamakaawa. Pero lumalabas din ang tunay niyang kulay kapag hindi ako sumusunod. Nung huli ay napansin niya na wala talagang balak na buksan yung pinto. Kung kaya, lalo ito nagwala at talaga namang galit na galit. Takot na takot yung dalawang kapatid at kapwa na sila nag-iiyakan.
Natakot din ako pero nilakasan ko ang aking loob. Dahil alam kong kapag pinanghinaan ako ay lalo lang walang mangyayari sa amin. Ako lang ang pag-asa ng mga kapatid ko. Nanalangin ako na sana ay umalis na lang si tatay at iwan na kami. Hanggang sa narinig namin magkakapatid na nagkagulo sa labas. Tila nakahanap ng lakas ng loob yung alaga naming aso at kinahulan nito ng kinahulan ang tatay namin. Hanggang sa narinig naming nagkarambulan na sila. Pero makaranang ilang minuto ay biglang tumahimik matapos yung pag-iyak ng aso namin. At makalipas pa ang ilang sandali ay muli na namang kinalampag yung aming pinto. Umikot pa si tatay sa palibot ng bahay na kanya talagang sinusubukang makapasok. Hanggang sa makarinig kami ng mga sigaw. Boses iyon ni nanay at mayroon siyang mga kasama. Narinig naming sinigawan nila si tatay at kanila itong pinipigilan. At unti-unti nang nawala yung nakakakilabot na paghangos nang akala mo ay isang mabangis na hayop. Maya-maya pa ay nasa harapan na sila nanay, kumakatok at pinabubuksan na sa amin yung pinto. Nakita din namin ang dalawa sa kumpare ni tatay na kasama niya sa trabaho. Napauwi daw silang muli nang mabalitaan na babalik na sa bahay namin si tatay. Umuwi sila para balaan kami nila nanay. Dahil nahawaan daw ito nang minsang mayaya sila sa isang handaan doon sa probinsya na kanilang pinagtatrabahuan. Mahigit isang linggo na raw itong nagpapagala-gala doon mula nang umepekto na ang ginawang pangahawa dito. Buti na lang talaga at nagkaroon ako ng ganong panaginip. Nagsilbi yung babala para sa amin ng mga kapatid ko. Na kaya pala kahit manalangin ako, ay patuloy ko pa rin yung napapanaginipan. Mula noon, ay hindi na namin muli pang nakita si tatay. Isang pangyayaring sumira sa aming mag-anak. Isang okasyon. Isang okasyon lang ang naging katapat para masira ang pamilya namin. Isa lang na pagkakamali. Mula din noon ay hindi ko na binabaliwala yung aking mga napapanaginipan dahil napatunayan ko may malaki itong kinalaman sa hinaharap ng aking buhay. At nakatulong din ito ng malaki sa akin, lalong-lalo na sa mga ginagawa kong pagdidesisyon na natagpuan kong kapaki-pakinabang. Tungkol po ito sa personal na karanasan ng lolo ko noong siya ay binata pa doon sa kanilang probinsya. Si Lolo Istong ko po kasi ay mahilig umalis ng kanilang bahay upang manguha ng kung ano-anong pwedeng mailuto para sa kanilang pang-araw-araw. Kung saan-saan siya nakakarating dahil masipag siyang manguha ng mga ligaw na gulay at halamang ugat. Madalas din ay nasa mga patis at ilog siya para manguha ng mga lamang tubig. Noong mga panahong iyon kasi ay malinis pa at mayaman ang mga yamang tubig sa kanila. Kaya kahit mahirap ang buhay noon ay hindi sila sumasala sa pagkain. Sabi nga, basta masipag ka lang doon sa kanilang probinsya ay hindi ka magugutom. At dito naranasan ni Lolo Istong ang isang pangyayaring hindi niya talaga makakalimutan. Kwento niya sa amin noong nabubuhay pa siya. Marami siyang mga naging karanasan tungkol sa mga engkanto at maligno. Pero ang pinaka nakakatakot na naging karanasan ay pagdating sa mga aswang. Ang isang karanasan niya sa aswang
ay nang minsan habang naghahanap siya nang maaari nilang may pangulam sa kinagabihan ay nakarating siya sa malayo. Pero dahil lagi naman niya iyong ginagawa, kung kaya walang problema. Ayos lang yun sa kanya. Kumbaga, sanay na siya. Hindi niya talaga inaasahang may mangyayaring nakakakilabot noong araw na yon. Nang marating niya ang isang panik ng gubat, ay talaga namang namangha siya sa dami ng mga naglalaki ang gabing naroon. Kung kaya, inumpisa na niya kagad na hupahin ang mga yon. Nawili talaga siya sa pangunguha ng mga gabi. Kung kaya naman, hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Nang mapansin niyang mababa na ang araw, ay doon pa lang siya nakaisip na huminto. Pagkat naisip niya kasing ang layo pa ng sa kanila. Kaya siguradong gagabi na siya kapag hindi pa siya tumigil. At ang isa pa niyang pinoproblema ay wala siyang dalang kahit anumang pang-ilaw. Hindi niya kasi inakalang aabutan siya doon ng ganun katagal. Wala sana siyang plano na matili doon ng ilang oras. Kung hindi lang siya masyadong natuwa sa dami ng mga gabi na naroon. Nilapitan niya ang mga tinumpok niyang gabi na inipon at isa-isang isinilid sa sako. At ang mailagay na niyang lahat ng mga gabing nahukay niya ay halos mapuno ang dala niyang sako sa dami ng kanyang mga nakuha. Inasan niya iyon at nagsimula ng lumakad. Nang mapatingin siyang muli sa araw, ay naisip niyang magmadali na. Pagkat ilang saglit na lang ay magsisimula ng kumalat ang dilim. Nang nangangalahati na siya pababa sa bundok, ay bigla siyang may nakasalubong na isang matandang babae. At dahil nakagawian na doon sa kanilang probinsya, na kahit hindi mo kakilala ay iyong babatiin kapag nakasalubong sa daan. Kung kaya, una nang bumati si Lolo Istong ng isang magandang gabi. Tumango naman yung matandang babae at bumati din sa kanya. Tinanong siya nito kung saan galing. Kaya tumigil muna siya upang kausapin yung matanda. Sinabi niya na nanguha siya ng gabi sa gubat. Tinanong din siya nito kung saan pa ang sa kanila. Na nang kanyang sabihin ay biglang nakapulalas yung matanda. At sinabing napakalayo pa pala na kailangan niyang lakarin bago marating ang sa kanila. At sigurado daw siyang aabutan na ito ng gabi sa daan. Sumang-ayon naman si Lolo Istong sa mga sinabi ng matanda. Inalapag na rin niya muna yung pasanggabi. Muli nagsalita yung matanda at sinabi kung gusto raw ni Lolo Istong ay sumama na lang muna sa bahay niya at kanya itong pahihiramin ng ilawan. Marami pa naman daw siyang petrolyo doon sa kanilang bahay at maaari din siya nitong bigyan ng dagdag na pang-ulam pagkat marami din siyang iniimbak na karning taka dahil nagpakatay daw ito ng baboy kamakailan lang. At dahil sa mahusay at mabait na pakikipag-usap ng matanda, kung kaya naengganyo naman si Lolo Istong na sumama. At isa pa, ay matagal-tagal na panahon na ring hindi siya nakakakain ng karne. Lagi na lamang gulay at isda na kanyang nakukuha sa mga ilog at kagubatan. Nang pumayag na si Lolo Istong sa alok ng matanda, ay umuna na ito sa paglakad at sinabing sumunod sa kanya. Kaya pasan yung kanyang mga nahukay na gabi
ay sinundan niya yung matanda. May ilang daang metro din ang nilakad nila bago tuloy ang masabi yung bahay ng matandang babae. Isa lamang maliit na kubo iyon at napansin kagad ni Lolo Isto na walang ibang bahay na naroon. Kapansin-pansin din na wala itong alagang hayop ni Isa. Inilapag niya yung pasang mga gabi. Maya-maya ay biglang lumapit sa kanya yung matanda at sinabing huling alaga na niya yung kanyang pinakatay nung nakaraan. Hindi na raw niya kayang kaskasuin pa ang mga ito, o kaya isa-isa na niyang pinakatay. Dagdag pa nung matanda, hindi na rin siya nakakapaghanap buhay, o kaya doon na lang siya umasa ng kanyang pagkain. Kaya biglang naisip ni Isto na paano na pala kapag naubos ng inimbak na karne ng matanda, o kaya bigla siyang nahiya. Naisip niya kapag binigyan siya nito ay kanya na lamang tatanggihan. Nang makapasok na sila sa bahay ng matanda ay pinaupo muna siya nito at sinabing kukunin lang niya yung ilawang ipapahiram sa kanya sa kwarto at dadagdagan niya iyon ng petrolyo. Makalipas ang ilang minuto ay biglang nakaamoy ang binatang si Isto ng langis. Nagtaka siya pagkat ang inaasahan niya sanang maamoy ay yung petrolyo. Napaisip siyang bigla kung ano ang ginagawa nung matanda at bakit humalimuyak yung amoy ng langis. Di nagtagal ay napalingon si Isto at nagulat talaga siya pagkat ang akala niyang lalabas mula doon sa silid ay yung matandang babae. Pero sa halip ang nakita niya ay isang magandang dalaga na halos kaidaran lang niya at may hawak itong ilawan na halos puno na ng petrolyo. Nagtakang bigla si Isto pagkat wala namang nabanggit yung matanda na may kasama ito sa bahay. Biglang nagsalita yung dalaga at sinabing magpapahinga lang daw sandali ang lola niya dahil biglang sumama ang pakiramdam nito. Inutusan daw siya nito kung kaya siya na lang ang mag-aasikaso kay Isto. Napansin ni Isto na nangingintab yung balat ng dalaga kaya naisip niyang marahil ay iyon yung naamoy niyang langis kanina. Na nasabi pa ni Istong sa kanyang sarili na marahil ay iyon din ang sikreto ng dalaga sa makinis at malasutla nitong balat. Biglang natigil sa pagmumuni-muni si Isto nang muli magsalita ang dalaga at sinabi magpapainit lang muna siya ng tubig nang upang sa ganon ay makapagkape na muna siya habang inihahanda niya yung mga ipapadala kay Isto. Biglang nahiya si Isto sa kanyang mga narinig dahil ayaw niya makibahagi pa sa natitirang naiimbak na karne ng maglola. Pero gusto niya yung ideya na makapagkape na muna dahil nais pa niyang masilayan yung kagandahan ng apo ng matanda. Kaya sinabi niya sa dalaga magkakape na lang siya, pero wag na ito mag-abala pa tungkol sa tinapang karne pagkat baka kakakunti na lamang ang matira para sa kanila. Sinabi naman ng dalaga sa kanya na ayos lang yon dahil marami pa naman silang karne at sobra-sobra yon para sa kanila ng kanyang lola. Wala nang nagawa pa si Isto nang makita niyang nagpadingas na yung dalaga para magpainit ng tubig at inihanda na yung mga karning tapa na sinasabi nito. Lumabas naman muna ng bahay si Isto upang kumuha ng mga gabi mula sa sako. Bibigyan na lang rin niya sila, naisip niya. Pagbalik niya sa loob ng bahay ay nakita niyang nakaupo na rin yung babae sa gilid ng mesa at naroon na rin ang isang mainit na kape na umuusok-usok pa.
Lumapit siya sa dalaga at iniabot ang mga gabi. Sinabi naman ng babae na inumin na niya ang kanyang kape at tumayo itong sandali. Pagbalik nito ay dala na niya yung ilawan at karning tapa na nakatuhog. Nagulat naman bigla si Estong nang muling umupo ang babae. Pagkat tumabi na ito sa kanya, bigla siyang kinabahan. Lalo na nang magtama ang kanilang mga siko. Hindi siya mapakali sa kanyang kinaupuan. Maya-maya ay mas lalo pang umusod yung dalaga palapit sa kanya. Sabay sabing doon na lang raw siya muna matulog pagkat mahihirapan siyang umuwi. Na nang sumilip nga si Estong sa labas ay napansin niyang gabi na nga. Pero maliwanag ang buwan. Gusto na niya talaga sanang umuwi, kaya lang parang may kung anong pumipigil sa kanya. Para kasing hindi niya matanggihan yung karisma at alindog ng babae. Pero nakaramdam din siya ng hiya noong mga oras na iyon. Nag-alala kasi siya na baka maabutan sila ng lola ng dalaga. Kaya lang napapansin din ni Estong na tila ba nagiging mas agresibo na yung babae, na hindi niya talaga lubang inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Hinawakan ng babae ang kanyang kamay at humarap ito sa kanya. Muntik nang mahirina ng kape niyang iniinom si Estong. Noon lamang siya nakaranas ng ganon sa isang babae at maganda pa. Pero biglang nag-iba ang lahat niyang nararamdaman para sa dalaga nang mapatingin siya sa kamay nito. Dahil yung kamay ng dalaga ay may bahagi iyon na kulubot na nakakatulad sa isang matanda, na nang kanya iyong mapansin ay bigla namang itinago ng babae ang kanyang kamay. Kaya napatayong bigla si Estong at napatras. Kinabahan siya ng todo. Hindi rin maipaliwanag ni Estong kung bakit nagkaganon. Basta ang natatandaan niya, bukod sa gabi, ay naglama siya ng mga dahon ng pabugaw. Naaaliw kasi siya sa amoy noon. Kung kaya sa tuwing makakakita siya ng puno nito, ay inaakit na talaga para lang kumuha ng mga dahon. At kanya iyong nilalapukos para kumalat ang amoy sa kanyang mga kamay. Kung hindi ako nagkakamali, ang kabugaw na sinasabi ni Lolo Estong ay suwa ang tawag sa Tagalog. At marahil ay kontra iyon sa anumang mahigang itim na ginamit ng babae. Nakalaunan nga ay napansin niya pati ang mga buhok nito ay unti-unti nang namuting lahat. At nagulat talaga siya pagkat pati yung pangangatawan ng babae ay daan-daan rin nagbago. Ang kaninang balintinitan nitong pangangatawan ay unti-unti nang nabuba. At nagulat si Estong nang kanya makilala kung sino yung dalaga, na iyon din pala yung matandang babae. Mabilis na lumabas ng bahay si Estong pero nahawakan siya ng matanda sa kanyang damit. At nang kanya itong lingunin, ay napansin din niyang unti-unti na nagbabago ang anyo at itsura nito. Nakita niyang tinubuan na ito ng pangil sa magkaabilang gilid ng kanyang bibig. At may taglay na itong kakaibang lakas. Malinaw na kay Estong noong mga sandaling iyon kung ano talagang uri ng nilalang yung matanda. Isa itong aswang at malamang ay siya naman ang naisipan itong isunod na karnihin. Pagkaganon pa man, ay nagawa pa rin niya makalabas ng bahay. At agad na tinungo yung sako ng gabi kung saan naman naroon yung kanyang itak. Nang sugurin siya ng matanda, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Nagutin ang kanyang itak at pagkatapos ay iniwasiwa sa aswang. Pero lalo namang naging mas agresibo pa ito. Na tila ba hindi natatakot sa hawak niyang itak.
Kaya nang muli siyang sunggaban nito, ay upod lakas niyang ibinaon iyon sa kanyang katawan. Nang kanya yung hugutin, ay bumagsak yung matandang babae sa lupa. At hindi na ito gumalaw pa. Kinabahan si Isto na baka napatay niya ito. Pero naisip din niyang mas mainam na ang ganon kaysa siya naman ang mapatay nito at malapa. Isinuksok niya ang kanyang ita sa lalagyan nito at maghahanda na sanang umalis, pero nang kanya nang bubuhatin ng sako na naglalaman ng mga gabi, ay biglang may kumapit sa kanyang binti. Pagtingin niya, ay nakita niyang buhay pa rin pala yung matanda. Kinuha naman niya yung kawayan na pinatulis ang dulo na nasa loob din ng sako na siya niyang ginamit sa pagukay sa mga gabi. At nang sakong sasakmali na siya nito sa binti, ay kanya na iyong itinusok sa likod nito. Napaliyad yung aswang nang bumaon iyon sa kanyang likod. Nakita ni Isto na sumisirit pa ang tubo nito ng kanyang iwan. Hindi na siya nakaksaya pa ng anumang sandali at agad na nilisan yung bahay ng aswang. Si Lolo Nuling po ay isang karaniwang magsasaka lang sa kanilang baryo. Payapang namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Noong mga panahong iyon ay 2 pa lang ang kanilang anak. At yung nanay ko ay hindi pa noon na ipapanganak. Isang araw, nagulat na lamang si Lolo Nuling nang malaman niyang nawawala ang kanyang alagang kalabaw. Na noong mga panahong iyon ay lupa pa namang mahalaga sa katulad niyang isang magsasaka. Itinuturing noon na kayamanan ang mga kalabaw dahil na rin sa malaking pakinabang ng mga ito. Nakita na lang ni Lolo Nuling na wala na sa kanyang pinagtalian ang alagang kalabaw. Kaya abot-abot ang kaba niya. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa nangyari. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at agad na hinanap ang kanyang alaga. Mula sa puno na kanyang pinagtalian ay may nakita naman siyang mga bakas ng paa nito. Kaya lang ng kanyang sundan iyon ay naputol at nawala na ang mga bakas. Kung kaya nang hula na lang siya kung saan maaaring dumaan yung alaga niya. Lahat ng madaanan niyang bahay ay hinihintuan niya talaga at siya ay nagtatanong. Pero walang makapagsabi sa kanila kay Lolo Nuling tungkol sa kanyang kalabaw. Pagkat wala naman daw silang nakita na may naligaw na kalabaw doon sa kanilang lugar. Dahil sa pagsisikap ni Lolo Nuling na mahanap ang kanyang kalabaw ay kung saan-saan na siya nakarating. Hindi na rin niya namalayan pa ang oras. Kahit ngayong matinding sikat ng araw at gutom ay hindi na rin niya alintana. Hanggang sa mamalaya na lang niya na ang layo na pala ng narating niya at hindi na siya pamilyar sa lugar. At napakasukal ng buhok na iyon. Nagtataasan at naglalakihan ng mga puno. Pero desidido si Lolo na mahanap yung kanyang alaga. Kung kaya, nagpatuloy pa rin siya. Hanggang sa may mamataan siyang isang bahay. Kung kaya, lumapit siya doon at nagtaupo. Sa unang pagkakataon na tumawag siya, ay walang lumabas mula sa bahay. Pero nung kanya nang uulitin, ay biglang sumilip ang isang matandang lalaki sa may bintana. Kaya bumati siya at humingi ng dispensa sa kanyang panghaabala. Sinabi niya kaagad ang kanyang pakay.
mabilis na sumagot yung matandang lalaki at sinabing wala siyang napansing kalabaw. Nagpasalamat naman si Lolo Noling at nang tatalikod na siya ay biglang nagsalitang muli yung matanda at sinabing may nalalaman siyang paraan kung paano niya matatagpuan ang hinahanap niyang alagang kalabaw. Sinabi niyang hindi niya nakita ang sinasabing kalabaw ni Lolo pero kaya niya siyang tulungang mahanap ito. Kaya biglang nabuhayan ng loob si Lolo at natuwa sa sinabi ng matanda. Pero bigla siya nag-alala pagkat wala siyang dalang anuman. Ni isang kusi ay wala siya sa kanyang bulsa. Kung kaya agad niyang sinabi sa matanda na wala siyang maibibigay na kapalit sa gagawin nitong serbisyo sa kanya. Pagkat pobre lamang siya at wala siyang pera. Sinabi ng matanda sa kanya na makakaalis na siya. Kaya biglang nalungkot si Lolo Noling. Nang tatalikod na siya, ay muli namang nagsalita ang matanda at sinabing hindi naman daw pala ito mabiro. Hindi daw siya nagpapabayad sa kanyang gagawing pagtulong kay Lolo. Usang loob daw niyang iniaalok yon sa kanya pagkat nabiyaan siya ng kakayahang mangula at nais niya iyong gamitin sa pagtulong sa kapwa. Dahil sa sinabing iyon ng matanda, ay muling nabuhay ang pag-asa ni Lolo. Pinapasok siya ng matanda sa bahay nito at pinaupo. Nang lumabas ito, ay may dala na siyang kung ano-anong mga bagay na noon lamang nakita ni Lolo Noling sa tanang buhay niya. Niyaya siya ng matanda na uminom muna sila ng kape at kanya daw siyang ipagtitimpla. Gusto sanang tumanggi ni Lolo Noling pagkat nais na niya talagang malaman kung saan naroon ang kanyang alagang kalabaw. Pero nahiya naman siya sa matanda at baka isipin nitong masyado naman siyang nagiging makasarili. Kung kaya, tumangulang siya bilang positibong tugon sa alok ng matandang lalaki. Ngumiti naman ito sa kanya. Nagpadingas ito ng apoy at maya-maya pa ay naamoy na ni Lolo Noling yung mapangong aroma ng kape na sinasabi ng matanda. Biglang nabuhay yung interes ni Lolo na matikman yung kape ng matanda. Pagkat nagtaka siya kung anong klaseng kape iyon. Dahil noon lang siya nakaamoy ng ganong kabangong kape. At nais niyang malaman kung gaano ba yun talaga kasarap. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakita niyang isinasali na ng matanda yung kape sa tasang yari sa lata. Bigla siyang nakaramdam ng pananabik na matikman niyon. Iniabot ng matanda sa kanya yung tasa at inabot naman niya ito ng kanyang dalawang kamay. Lalo niyang naamoy yung mabangong aroma noon. Inipan niya iyong sandali at buong kasabikang tinikman. Nasarapan siya sa lasa nito. Kung kaya, hinigop niya iyon ng hinigop at talagang hindi tinigilan. Nangiti naman sa kanya yung matanda. Humingi siya ng pasensya dito at sinabing noon lang kasi siya nakatikim ng ganong kasarap na kape. Nang mauubos na niya iyon, ay bigla niyang naramdamang bumigat ang kanyang ulo. Maya-maya pa ay nahihilo na siya hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang muli siyang magkamalay ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga. At nang igala niya ang kanyang paningin ay nakita niya ang maraming bungo ng iba't ibang hayop. Ngunit nagulat siya nang makakita ng bungo ng isang tao na naroon din at kasama ng mga ito. Marami ring nakasabit ng mga pinatuyong halaman
at kung ano-ano pa. Napakarami ring bote na may samot-saring mga nakalagay. At nang gagalaw na sana siya, ay napansin niyang nakatali pala ang kanyang mga kamay at paa sa papag. Biglang kinabahan si Lolo Noli. Maya-maya ay bigla nang dumating yung matanda. Lumapit ito sa kanya at nahintakutan talaga siya. Pagkat nag-iba na ang anyo nito. Doon na naging malinaw ang lahat kay Lolo Noli. Na aswang pala ang matandang pinagkatiwalaan niya. Humingisi pa ito nang umarap sa kanya. Mabilis naman niyang itinikom ang kanyang bibig. Nang makita niyang matutuluan na siya ng makapal na laway nito. Nang makita ng matanda ang kanyang ginawa, ay bigla itong umalaka ng napakalakas. Tinanong siya nito kung iyon na raw pa ang pasya niya, na ang tinutukoy nito ay yung ginawa niyang pagtikom ng kanyang bibig, na nangangahulugan na ayaw niyang magpahawa dito. Magpapatuloy pa ng matanda kung iyon daw ang kanyang pasya, ay kanya umano itong igagalang. At biglang napasigaw si Lolo Noling nang maramdaman niyang may gumoy na isang matalim na bagay sa gawin niyang binti. Naramdaman kaagad niya ang hapdik, maging yung pagtulo ng kanyang dugo. At hindi pa doon natapos yung kanyang kalbaryo, dahil muli siyang sinugatan nito at talagang namilipit siya sa matinding sakit. Nang maramdaman niyang mayroon itong kinuwang laman mula sa kanyang sugat sa binti, at ipinakita pa nito sa kanya nang isubo yun ng matanda, na nakatitig pa ito sa kanya habang takam na takam. Hindi inalis ng matanda yung pagkakatitig sa kanya habang umuya. At nang kanya na iyong lunukin, ay muli itong umisi. At pinahid pa ng kanyang mga daliri ang dugong dumadaloy mula sa kanyang bibig at sa kayong dinilaan. Napaluha na si Lolo Noling dahil sa matinding sakit at takot na nararamdaman. Napapikit na lamang siya pagkat ayaw na niya iyong makita. Nang magmulat siyang muli ng mga mata, ay wala na roon yung matanda. Naramdaman niyang kumikirot na yung kanyang sugat, na sa bawat paglipas ng oras ay lalo lang lumiliit yung pag-asa niyang makatakas mula roon. Naramdaman niyang nanghihina na rin siya. May pagkakataon noong parang gusto na lang niyang magpahawa doon sa matanda, na naisip niyang kapag nagbalik ito ay sasabihin niyang tatanggapin na niya yung inaalok nito. Pero nagdadalawang isip din siya pagkat alam niyang manganganib ang kanyang mag-iina kapag kanyang tinanggap ang pagiging aswang, at ayaw rin niyang mamuhay ng ganon. Kaya nung mga oras na iyon ay gulong-gulo talaga ang isip niya, hanggang sa may makapa siyang pako na nakausli doon sa ilalim ng papak. Kahit mahirap ay sinubukan niya, pagkat naisip niyang iyon na lang ang nalalabi niyang pag-asa. Kanyang ikiniskis yung tali na nakagapo sa isa niyang kamay doon sa pakong nakausli, at sa pagtsatsaga niya ay naramdaman na lang niyang bigla yung napigtas at lumuwag ang pagkakatali ng kanyang kamay. Nang makakawala ang isa niyang kamay, ay hindi na naging mahirap pa sa kanya at tanggalin yung tali niya sa isa pang kamay at mga paa. Mabilis niyang hinagilap ang kanyang itak at wala na siyang sinayang pa na sandali. Nilisan niya ang bahay na iyon ng matandang aswang, na madaling araw na pala ng mga pagkakataon na iyon. Pero bago niya pa tuloy ang nilisan ng bahay nito, ay ginawa niya yung nalaman niya sa kanyang tatay. Binaliktad niya yung panggatong sa lutuan nito at bumali din siya ng isang bahagi
sa kawayan nitong sahig. Naisip niyang gawin iyon upang kung sakali mang naisin ng matandang lalaki na sundan at hanapin siya, ay hindi na nito magagawa pa. Pagkat mamamatay na ito sa bahay niya, sa oras na ito ay pumasok doon na nasaan yung aswang. Buti na nga lang rin at medyo maliwanag ang buwan ng mga oras na iyon. Kung kaya, iyon ang nagsilbi niyang liwanag upang hanapin ang daan at makabalik sa kanila. Sinadya niya kasing hindi gamitin yung pang-ilaw ng matanda na nasa bahay nito, pagkat ayaw niyang makatawag ng pansin. Pumila siya ng bahagi sa damit niyang pang-itaas at iyon ang ipinantali sa sugat na sa binti. Pasikat na ang araw nang matunto niya ang daan pauwi sa kanila. Nang dumating siya sa bahay nila, ay agad siyang niyakap ang kanyang asawa at 2 anak. Nag-alala talaga sila para kay Lolo Noling. Ang buong akala nga nila ay hindi na nila ito makikitang muli.